kasama si Mean Los Baños. Mean. Ay, yes, kasama natin ngayon live si Senator Bato de la Rosa to start things off na light. Sir, bati naman tayo kasi tinanong kita kahapon, medyo mainit ulo mo. Masyadong heightened yung emotions natin kahapon dahil sa mga nangyayari, di ba? Kaya pasensya ka na, Mian. Pasensya ka na. Sorry kung nasigawan kita kahapon. Okay lang, sir. Sir, alam ko ilang beses nang tinanong sa inyo sa buong maghapon, kamusta kayo? Kamusta po kayo? Kamusta ang inyong health? Kamusta ang inyong puso? Okay naman. Malungkot lang, pero surviving. Gaano kahirap yung desisyon na kayo ay lumutang, kanina nag-uusap tayo off-cam, that there will always be a possibility na kayo po ay maaresto dahil kayo po ay lumutang na? Well, I need to do this because 3 factors. Number 1, magkakaroon ng change of leadership ang Senado. So I have to be there to perform my job. To perform my duty. Number 2, meron kaming di totoo nga, kaya ka lumutang lang para makaboto kasi 12 lang ang gustong magpalit ng liderato ang Senado. Kulang sila ng isa. Kasi kailangan meron pang isa. Bakit? Dahil 13 ang kailangan. 13 votes. O, kulang ng isa. Kaya lumabas si Bato. O ngayon, Bato, collateral damage ka. Lumabas ka eh. Alam mo may warrant of arrest ka na eh. Tinimbrehan ka na pala ni Boying Remulla. Oh, di ibig sabihin talaga niyan. Yung paglabas mo, pagboto mo para maging Senate President si Cayetano, ang kapalit, kalayaan mo. Biyahe ka na sa dahig niyan. Yung impending impeachment court na gagawin, no? Kung file na yung articles of impeachment from the House to the Senate. At number 3, hiyang-hiya na kumian sa ating mga kababayan na palaging kinikriticize tayo for receiving salaries without performing my duty. Tama yun. Aba, anak ng teteng eh. Kami nga eh. Nagtatrabaho kami dati eh. Ma-absent ka lang isang beses, tanggal ka. Wala pa yung sahod mo ng ilang araw, hindi na ibibigay kasi nag-awol ka. Oh, kapag magtrabaho ka sa factory, no work, no pay. Tapos ikaw, hindi ka nagtatrabaho, sumasahod ka, kapal ng mukha mo. Actually, kahit na wala ako, nagpapile naman ng mga resolusyon ng opisina ko, nagpe-perform naman yung aking, nagpa-function naman yung opisina, under my guidance, yung nga lang, yung physical presence ko, wala. So, akala ng mga kababayan natin, hindi tayo nagtatrabaho. Hindi ka talaga nagtatrabaho pag ganun. Kailangan ng physical appearance mo. Oh. Para kasi Sare. Hindi pa ako ganun klaseng tao na tatanggap lang ng sweldo na walang ginagawa ang effort, no? Kaya nahiyap ako. Kaya hindi pa ako kapal muka. Hiyang-hiya na ako. Kaya isa rin yan sa rason bakit ako lumabas para magtrabaho. And to set the record straight, Sen Bato, did you or did you not receive yung inyo pong sweldo for the past 6 months that you weren't here in the Senate physically? Ang totoong nangyari, no, yung mga sweldo ko kiniklaim ng aking sekretary. Pero hindi nakarating sa akin dahil nagtatago nga ako, di ba? Hindi nakarating sa akin. Yung naghihingi naman sila nagpaalam lang sa akin na kung pwede may mga pinsala sa ganitong lugar, may disaster, baka pwede magastos yun pang bili ng relief goods para pang tulong, gano'n. So, gamitin nyo yan, pera ng bayan naman yan. Kahit sweldo ko yan, pera ng bayan yan at nakakahiya na. So, in short, finally, itong mga last 2 months ata, if I'm not mistaken, mga last 2 months, finally, sinabihan ko na lang yung aking sekretary, huwag mo nang i-claim yung sweldo natin dahil nakakahiya na. Hindi na niya kiniklaim. Pero yung iba na hindi nagastos, andyan pa sa kanya na naka-sealed pa, naka-envelope pa. Before I turn you over to Julius and Cheryl, sir, may appeal kayo sa Pangulo na protektahan kayo, tulungan kayo, huwag kayong isuko sa dayuhan. But sir, you are Maka Duterte.
anong ine-expect nyo bang pakikinggan kayo ng Pangulo? We know that they're not in good terms, the Dutertes and PBBM, the Marcoses. Wala namang masama kung mag-attempt ka makiusap. Di ba? Hindi naman masama yan. Bilang Pilipino, I deserve some support coming from this government. Kaya nga sabi ko nga, hindi lang ito para sa akin. Kundi para sa lahat ng Pilipino na pwedeng masasadlak sa ganitong sitwasyon in the future. Because that's the primordial role of the government is to protect its citizens. Diba? Rarely can you find any government from other countries na kusang pagkanulo yung kanyang kababayan, yung kanyang citizen to other foreign entities. Ang mangyayari pa, nire-rescue ng gobyerno niya yung kanyang citizen from that foreign intervention, nire-rescue pa, pinapauwi sa kanilang bansa. So, yun nga, being a Filipino, ay yung appealing. Oy, Senator Bato, yung mga yon, mga ano yan, yung mga sinesave, yun yung mga mabubuting tao na hindi naman talaga gumawa ng krimen. Kayo ni Digong, ang daming ebidensya na gumawa kayo ng krimen. Tandem kayo ni Digong sa Tokhang. Kasama pa si Sara Duterte. Kaya wag kang magmalinis. Paawa effect ka pa. Kung ako si PBBM, papahuli na kita ngayon pa lang dyan To the Filipino president. Pilipino ako, Pilipino siya. Sino pa namang kahit na siguro may spot yung Duterte at saka yung Marcos, no, politically. After all, we are all Filipinos. Hindi, no, we are all Filipinos. Walang ganon. Gumawa ka ng krimen Dapat mong pagbayaran yan. Hindi tungkol sa pagiging Pilipino yan. Tungkol yan sa nilabag mong batas. Ako ay Pilipino na humihingi ng suporta sa ating Pangulo. Kaya nasabi ko yan. Dahil nga, sabi ko, noon, two times akong sinabihan niya, nagkausap kami, tinanong ko siya about ICC. Sabi niya noon sa akin na, no, wala kapasok ang ICC dito dahil hindi ko ni-recognize yung jurisdiction nila. Ito. At saka, sabi niya, hindi naman talaga nakakapasok ang ICC dito Dahil ang uhuli sa'yo, Bato, Interpol. pagkatapos ninyo, ano mangyari? Baka kami ang susunod na pakialaman ng ICC. Kaya hindi ako mag-cooperate ng ICC. So yun ang sabi niya. Okay. Noon yan. Hindi nga talaga nakikipagtulungan sa ICC ang Pilipinas. Si PBBM hindi nakikipagtulungan sa ICC yan. Kaya lang, tayo ay may pananagutan sa Interpol. Since Cheryl are in the studio, they have questions for you, sir. Yes, go ahead. Senator, magandang gabi po. Yes, Julius. Si Julius po Cheryl. ito. Senator, ano po ang reaksyon ninyo doon sa Magandang gabi. statement Julius. ngayon ni dating Senador Antonio Trillanes? Kaya daw siya nagpunta dyan dahil doon sa inyong hamon na siya mismo ang sasama kapag kayo po ay naaresto at siya mismo ay makaka-witness ng pagposa sa inyo. At daladala niya nga po yung kopya nitong ICC arrest warrant. Ano po ang reaksyon niyo ron? Magaling siya. Magaling kung yun ang gagawin niya. Magaling siya. But I maintain that he has no personality pagdating sa activity na ito because he is not a member of the ICC, neither a member of the Interpol, nor a member of PCTC or any law enforcement agency. Dapat mag-i-effect ng warrant na yan. Kung nagtataka lang kami, bakit siya may hawak ng warrant of arrest? So yung statement mo noon, Senator, parang bluff lang ho yun kay Trillanes nung sinabi nyo na hinahamon nyo siya na siya mismo ang pumunta dyan sa Senado para kayo arrested. Bluff lang po ba yun? Hindi naman ako nang babla pag sinabi ko, I really mean it. Ginawa niya yung kahapon. Pumunta kahapon bakit mo pinapalis? I don't know what will happen. Senator, ngayon po ay kumakalat po yung video nyo na kayo po ay tumatakbo, no? At ito'y ginagawa pong meme sa social media. Ano po ang inyong reaksyon na ginagawa pong katatawanan ng iba, yung inyong pong pagtakbo?
hayaan na sila kung yan ang kaliligaya nila. They're entitled to their own opinion. Magpakasaya kayo sa buhay ninyo. Oo. Doon kayo masaya. Sabi mo dati ka PNP chief, Senator takot na Bato. takot ka. Magandang gabi po. Nagkausap na tayo kaninang tanghali. Pero eto na naman tayo. Sabi nyo, puntahan ko lamang kasi nagkaroon ng pagkakataon na matanong kayo kanina ni Mayan kung kayo nagkausap na, no? Nabanggit nyo na nagkausap na kayo ni VP Sara. Maari nyo po bang i-detalye or ibahagi sa amin yung ilang mga Yes. napag-usapan nyo? Wala lang naman, kumusta lang siya kung kumusta ako, and sabi niya, how can I help you? Sabi ko, wala naman, wala ka namang maitulong dito. Kwan lang. Baka mayroong kwan dyan, padala ko ng pizza. May, Yun lang nang- naman, kumusta lang siya, kumusta lang. may narinig po ba kayo? May pagpapasalamat po ba sa inyo si si VP Sara? Pasalamat siya in behalf of the Filipino people for my bravery. Sa ginawa ko kahapon. Yung tawa niya may pait eh. Yung tawa niya may pait. Nagpasalamat pero alam ni Bato ang kalayaan niya kapalit ng pagboto niya. Pasalamat siya. Puntahan ko po yung timing ng inyong paglabas po sa Senado. Ang puna-punang ilan ay yung timing ng paglabas nyo na napakalaki ng pangyayari sa Senate kahapon. So parang daw pong lumalabas na pinapakita nyo ba na mas mabigat yung political stakes kesa doon sa posibleng pag-aresto po sa inyo? Well, andyan na yan. Basta, sige lang, nakita naman nyo ang lahat ng nangyayari. Andyan na yan. Senator, may pagsisisi ba na nagpakita ka at bumalik kayo sa Senado? Wala akong pagsisisi. Desisyon ko yun eh. Desisyon ko yun. Kaya wala po akong pagsisisi. What was Walang that pagsisisi. point? Kailan kayo Walang pagsisisi pero malungkot na oh. yung Ang nag-iisip? pinagsisihan, gusto mo malaman yung Go ahead, sir. Sige, Juan Cheryl, gusto mo malaman ano yung pinagsisihan ko ngayon? Ang pinagsisihan ko ngayon kung bakit ako masyadong matapat sa aking tungkulin from day one of my military and police service. Bakit ako nagtrabaho ng gusto? Yun lang. Kasi syempre, kapag ikaw ay military o police o ikaw ay PNP chief, you are serving to the pleasure of the president. Di nagsisisi na si Bato na sinunod niya ng sinunod si Digong. Sising-sisi si Bato dyan. Ano, kitang-kita na. Masyado niya kasi daw ginalingan. Yun rin pala. At the end of the day, mamalasing ka lang rin pala. Basta yung tapat na pagsisilbi ng bayan. Yun lang naman. Pwede mo akong maging ordinaryong polis na happy-go-lucky. Ang pakialam ko, bahala ka dyan. Magkalat ang droga. Bahala ka dyan. Maraming krimen. Wala kong gagawin. Pero, I was there to serve and protect. Sumunod ka kasi kay Digong eh. Si Digong kasi talagang uutusan ka, tuturuan ka niyang gumawa ng mali. Filipino people, that's why we launched the war on drugs. At ngayon, ito ang kinasadlakan ko. So, yun lang ang pagsisisi ko na pwede naman pala akong nag-relax no? Pwede naman pala akong Pwede ka naman hindi sumunod kay Digong eh. Di mag-resign ka PNP chief. Di ba? Kaya sa katulad niyan, ano nangyari? Di ba? Wanted ka sa ICC. Co-perpetrators ka pa ni Digong. walang pakialam dyan at para hindi ako magka-problema in the end.
Senator Bato, Oo. what Pero was... sige lang, at least I have given my share. Mhm. Senator Bato, ano po yung pinaka-turning point? Kailan kayo, ilang araw nyo na bang pinag-iisipan ito? May mga nagkumbinsi ba sa inyo? Sino yung mga nakakausap nyo pong mga kapwa nyo senador para yung final decision nyo, hindi. Kahapon talagang papasok ako, magpapakita ako sa Senado. Well, matagal na naman yung pinag-isipan ko. Yung nga, sabi ko nga, yung tatlong rason na bakit ako nagpapakita. Sinabi ko sa inyo kanina, yung leadership sa Senado, change of leadership, yung impending impeachment, at yung sweldo na hindi ko pinagtatrabahuan. Yun lang naman ang mga rason bakit ako lumabas. Ang po panghuli para po sa aking end, yung sabi nyo nga po, nabanggit nyo yung impeachment. Kung sakali man po matransmit na po sa Senado ang itong articles of impeachment, ay mag-convene po as impeachment court ang Senado. Very open kayo, nakaalyado kayo ni VP Sara. Paano po ninyo maipapangako sa taong bayan na kayo'y magiging patas sa inyong pagdedesisyon? Alam naman natin, tanggap naman natin na itong impeachment trial is quasi-political, quasi-judicial undertaking. So you expect na magpa-factor in dyan yung mga political biases aside from considering the weight of the evidences to be presented by both parties involved in the impeachment proceedings. So why do you think yung ibang galit na galit sa Duterte, wala ba yung political bias? Meron din yun. Ito namang mga lawyer sa Duterte, meron din yung political bias. Otherwise, hindi ginawang judges, yung senator judges, yung mga politiko, kung hindi pwede magpapaktorin yung mga political biases. So ang sinasabi po ba natin, Senator Bato, dito sa inyong sagot ay asahan na po ng tao na ang pagboto po ng senator judges sa kahihinatnan ng posible pong itong pagsasagawa ng trial po dito sa impeachment ay kampi-kampihan na lamang po talaga at hindi na magkakaroon ng bigat ang mga ebidensyang ipipresenta? As I have said, kino-consider dyan yung weight of the evidence. At the same time, magpapaktor in yung political biases. So bahala ka na dyan kung saan mag-strike yung balance mo. 60-40, 50-50, 30-70. Bahala sa'yo yan. Ikaw na bahala as an independent senator judge. Wala mang magdidikta sa'yo. Yung 24 senators are deciding the case independently. Panghuli na Ganun lamang talaga po. mangyayari. Bias ka. Ito nga po, nakaamba pa rin yung inyo pong warrant of arrest at inaasahang posibleng maging mag-convene as impeachment court po ang Senado. Tingin nyo po magiging bahagi pa kayo? Aabot kayo doon or talagang maaresto kayo? Ano ang nararamdaman nyo? Tinatakot mo naman eh. Mahirap magsalita na hindi ko pa alam talaga anong mangyayari. Mahirap na din pangunahan kung ano magiging decision ng Supreme Court doon sa aming mga petitions. Mahirap magsalita ng patapos. Marami pong salamat for making time, Senator Bato de la Rosa at Mayan Los Baños. Susunod, Senator Ping Lacson, nagtampo sa pag-o-over the backward ni Senator... Ayan, di ba? Ang laki ng pagsisisi ni Bato. Ano naman natin yan, magsisisi talaga yan. Kasi ikaw ba naman delikado ka ngayon. Ikaw ngayon ang makukulong naman. Nauna si Digong, tapos ikaw nasusunod. Ngayon, warning na to dun sa mga co-perpetrators ngayon ni Bato. Yung mga sila Albayalde ba yun? Basta yung mga iba pang generals ni Digong, dagdag mo pa dyan si Bongo, dagdag mo pa dyan si Sara. Naku po, talagang mabibigyan ng hustisya ang mga EJK victims dahil po sa paglutang ni Bato. Hindi naman natin siya pinalutang siya naman kusang lumutang
Inuto siya ng mga Duterte senators. Yung pala, hindi siya kayang protektahan. Diba? Sino kawawa? Di si Bato. Siya kawawa dyan. Hindi naman siya pinapalabas lumabas Di bahala siya. Okay. Ate G, hello po. Bato, ngak-ngak ka ng ngak-ngak ngayon. Antay ka lang. Si Sentry po. Bosa sa'yo. Rodney Ken Albano, iyakin na, takbuhin pa. Yun nga. Okay. Sisisi na si Bato, no? Kawawa naman. Okay, Andrea, si Daan, hello po. Rodolfo Tolentino, tapang ni Bato noong wala pa warrant. Make my day pa daw. Nakakita ng NBI, katal ng matres. Naging sacrificial lamb. Oo, yun nga. Tama. Okay. Hindi ngayon ibig sabihin. Ang ibig sabihin, gobyerno ang sinisisi, gumawa siya ng kabutihan noong Panasonic ni Digong. Nung pandemic ni Digong. Anong kabutihan yun? Pinatay yung mga inosente? Kabutihan ba yun? Ikaw ay hindi makaintindi, di masakat. Ikaw ay hindi makaintindi, bobo ka Tanga ka pala Sino ang gusto mong sisihin ko? Si PBBM. Bakit? Sino ba mga pumatay? Sino ba ang nag-utos na pumatay? Si Digong at si Bato. Alam nga naman sisihin ko si PBBM sa wala naman siyang kinalaman. Hegis waving, Bato, tinatawag ka na ni Digong. Ayan nga. Ate Matcha, syempre walang sasabihin yan about sa usapan nila ni Lustay aside from ilang maleta ba kailangan mo for showing yourself to the Senate. Okay, Josephine Paredes, your wish is granted by Sentry. Yun nga ang nangyari. Macy Akdol, hamon kasi siya kay Trillanes na sumama para mag-aresto sa kanya. So pumunta si Trillanes sa Senate. Tama. Okay, Romnick Francisco, yun lang, magaling, kitang-kita, takot na takot kay ang kalbo kay Sentry. Yun nga po. Ate G, ayan, shoutout sa Big Mama, no worries, Ate Macha Mochi, I got you, te. Ayan. Big Mama, thank you sa pagsasako mo. Naghahanda kasi ako ng pagkain ng anak ko para bukas, tas nagugas ng pinggan. Tapos na maghapunan, Ate Macha Mochi, kasi mag-alas 9 na dyan no? Itong mga kininingning didishit na ito, huwag kayong manood dito, doon kayong magbantay sa Senado, tulad ng sabi ni Bato, para may karelyebo mga kapanalig nyo doon. Kaya nga galit na galit, gusto mo mura, ito sa'yo. Big Mama, salamat thank you. So, yun lamang po. Mamaya na lang ulit tayo magsama-sama sa isa pang live, Live pa tayo ulit mamaya. Meron pa po tayong live mamaya. Okay. Carmelito Kaililing. Siguro that is also his destiny. Yun nga. Hindi po, sir. Hindi. Nipper siya. Usapang puts pa. Thank you, Ate Macha Mochi, Big Mama, Kuya Henry, Ate Ira, May Alcantara, Ate Michelle, Kuya Gary Caba, Kuya Ramil Cruz, Kuya Elmer Balilo, Glenn Maggramo, lahat ng mga tropa pips natin, sila Ate Ayumi nandiyan kanina. Thank you po sa inyong lahat. Ingat po kayo. Nasa mang panig kayo ng mundo. Momo, chup chup, love you. God bless us all, Pilipinas. God first. Salamat po. Thank you. Bye-bye po. Kita-kits na lang po ulit tayo mamaya sa ating isa pang live. Political live pa ulit. Boses ng linaw, boses ng totoo. Para sa kaayusan, sama tayo. Hey, yo.
Sa bawat balita, kailangan malinaw. Hindi chismis, hindi liko ang daan. May boses na tapang, may isip na handa. Para sa Pilipino, tamang info ang dala. Sa gitna ng ingay at fake na salita, may vlog na diretso, walang daya-daya. May paliwanag, simple at totoo. Para sa masa, para sa bawat tao. Hindi panik sa gulo, kundi sa kaayusan. Pagulad ng bayan ang laging dahilan. May critical na isip, may respeto sa batas. Kung ano ang tama, iyon ang lalabas. Hey!